Kung tatanungin mo ako, boss, kung ano yung magandang negosyo, yun, water station. Common sense lang, boss eh. Ilan ang product ng water station? Tubig lang. Isa lang. Isa lang, tubig, di ba? Ako, sir, ilan ang product ko? Solenoid, filter, housing, tangke. The whole works. Sir, ilang motor pump yan, ilang filter yan. Sir, ang tanong ko sa'yo, yung in-order mo sa akin, pag may kumulang na isang pyesa, may deliver ko ba yan? Hindi. Kulang eh. Kagalit ka sa akin. Ay, nasa kontrata natin yan. So, ang point ito. So, sobrang dami kong iniintindi ngayon. Compare sa isa lang. Napaka-basic i-manage itong water station. Isa lang ang produkto, nahihirapan ka pa. Ito, sir. Sabi mo, nabanggit mo kanina, pwede akong mag-invest sa hardware, ganyan, ganyan. Go ahead. Kung gusto mong maubos yung kilay mo, go ahead. Kasi ilang pa ako yung ini-inventory mo. Yung simento lang, sir, hindi lang mag-move ng isang linggo, tumigas yan, boss, lugi ka na. So, ang laki ng losses mo, 1 million. Ang pinag-uusapan natin dito, boss, yung stress ng business. Boss, ito ang tubig pinaprocess mo lang. Pagka-process, produkto na, pera na. Galing sa ilalim ng lupa, pag pinarocess ko, pera na. Minahan ng ginto na yan, sir. Natural resources yan eh. Pag pinarocess mo, nagiging produkto mo. Pag nagbenta ka ng damit, yung binenta mong damit, hindi ka ba bibili ulit? Replenish ka ng replenish. Benta ka ng pagkain, nakabenta ka ng adobo, 1 kilo, magluluto ka rin bukas. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, na-stress ka sa water station business? Iisang produkto? Tubig lang ang asahan ko. Oh. Mamroblema. Ngayon, kapag namumroblema ka, ang ibig sabihin niyan, may mali kang diskarte na ginagawa. Yung salamin mo, yung materials niyan, di ba binibili mo? Oo. Oh, pag nabenta mo yung isa, bibili ka ulit ng isa pa. Sir, hindi naman lalabas yung salamin sa ilalim ng lupa eh. Yes. Kung kaya mo yung negosyong salamin. Kaya mo rin water station. Kasi nababasa ko naman yung comment section ko eh. Ito, ang daming reklamo eh. Hindi pa naman humawak ng isang negosyo eh. Hindi pa nila alam kung Hindi mo alam kung paano kumikita dito eh. Baka mamaya, anong negosyo mo lang, brother eh. business. Oh, di ba? Yung strategy na sinabi mo, Isang tubig lang eh. Paano mo inventoryhin? Madali, lagyan mo metro. Kuryente, ganun din. May metro ang kuryente, may metro ang tubig, may metro yung produkto mo. Paano ka mananakawan? Ito lang, ang sample ko sa'yo. Magkano tubo mo sa lugaw? 35, tapos puhunan mo, sabihin mo na 10 piso. 10 piso, sabihin mo na. Kumita ka ng 15. Boss, sa tubig, magkano puhunan mo? Benta mo ng 25, puhunan mo 2 piso. If you know what I mean, boss, ikaw, nagbenta ka ng produkto mo, salamin, magkano puhunan mo salamin? Sabihin mo na 200 pesos. Bebenta mo ng 400, doble kita mo. Pero yung stress sa'yo niyan, ginawa mo yan, yung response, tinrabaho mo yan, boss eh. ano pa, sahod ng tao. Sahod ng tao. So, ang laki ng risk mo, ang laki ng puhunan mo. Tapos, hindi naman bumubukal dyan yung materials mo. Hindi araw-araw may customer. Hindi bumubukal ang materials mo. Hindi araw-araw may nagpapagawa ng salamin. Oo, correct. Pero boss, araw-araw may umiinom ng tubig. Yan. Araw-araw nauuhaw ka. Ngayon, sabihin mo sa akin kung mahirap yung negosyo ng tubig.